nag-start na siya. Okay na. And kaya niyang i-full charge itong ganitong klase ng cellphone ng 8 beses. So ayan, welcome back na naman sa panibagong video. And ngayon, bibigyan natin ng review itong 12V motorcycle battery na Daiwei din yung brand. And sa nagtatanong kung nasa na ba yung battery ko dati, yun ay na return and refund ko na sa Shopee. So kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to click the subscribe button dahil nag-upload ako ng mga mahalagang videos gaya ng mga basic solar setup and mga product reviews. And sa mga nagtataka kung bakit meron tayong solar panel, controller at mga wifi dyan is gagamitin din natin itong battery or itatry ko din siya sa ating solar setup. Ang price nga pala nito is 390 and nabasa ko din sa Shopee is magaganda naman yung kanyang mga review. Yan, ito na ang kanyang laman. Mas malaki siya kumpara sa dati kasi yung original battery ko sa motor ay 5L. Eh yung in-order ko dati is 3E lang, so hindi niya na pa-start. Kaya ngayon order uli ako ng 5L. So ayan na, Daiwei motorcycle battery 12 and 5L 5BS. So ang ibig sabihin ng 5 dyan is 5 ampere hour. Kaya niyang magbigay ng 5 ampere hour or 5 ampere hour times 12 volt is equal to 60 watts. So ayan, may kasama siya mga tornilyo panglagay sa motor. And as you can see, yung kanyang battery ay may balot pang plastic. So unahin natin ngayon ay itest ang kanyang voltage. So ayan, napansin ko lang mayroon siya ditong ay akala ko ay guhit, pala mga number. Tinatakan siya ng number dito kaso sumablay kaya dito siya lumampas sa tabihan. Try na natin i-measure ang kanyang voltage. So ayun, meron siyang 14.5 volt. Ibig sabihin full charge siya. And kung napapansin niyo bakit 14 siya at hindi siya naka 12 dito, pero pag mineasure siya sa mga voltmeter ng iba ay malagay ay 12 volts. Normal lang yon kasi wala siya ditong voltage drop dahil itong multimeter ay mayroong battery. Yung mga voltmeter na ginagamit sa motor ay walang battery. Kung baga, kumukuha din sila ng power dito sa battery ng motor kaya kakaroon ng voltage drop. Kaya minsan, pag chinek nila, nasa 12 volts na yung kanyang voltahe. And okay lang naman yon. So ngayon, try muna natin mag-charge ng cellphone. Gagamitin ko itong buck converter. Ang ginagawa nitong buck converter nito ay kino-convert or pinapababa yung voltahe nitong battery na 12 volts, gagawin niyang 5 volts. Yan, meron siyang 5 volts. And charge ako ng cellphone. Ayan, nag-charge na siya. Hindi lang makita ng ayos. And try naman natin maglagay pa nitong isang power bank. Ayan, nag-charge na rin. 46% na yung aking power bank. Ngayon naman, itry ko muna siyang gamitin sa aking motor kung mag-i-start na. So yan, ito yung original battery. Tagin ko muna. Ito ay Motolite YB5BL 5 ampere hour din siya. Try na natin itong Daiwei. So yun, saktong-sakto din yung kanyang size dito sa motor. Ayan, nagsakto siya sa kanyang lagayan. So ayan, as yung sigumana na yung kanyang mga light indicator. Try natin yung ilaw. Yan, gumana rin. Try naman natin start. Ayan, nag-start na siya. Okay na. Hindi na ako ngayon magpapadjack. So ngayon, try na natin siya sa ating solar setup. Ito na yung battery, tinagtag ko na. And ito yung dati kong battery. Napansin ko lang mas mabigat itong original battery kaysa dito sa Daiwei. Okay lang naman kasi mas mura naman. Ang price kasi ng ganito is nasa 800 to 900 pataas. Ito naman ay 390 lang. So ang laki ng baba ng presyo. So ngayon unahin natin na yung kanyang solar charge controller. Ito, kabit muna natin ang kanyang battery sa negative. At ito naman ay sa positive. So ayan, gumagana na. Pati natin itong ilaw. Yan. At isunod naman natin ay ang solar panel. Sa mga nagtatanong, pwede ba natin gamitin itong solar charge controller lamang kasama ang battery para makapag-charge ng device? Well, pwede yon. Ayan. Naglalabas na siya ng 480 mA and 4.90 volts. So, parang katulad lang siya nito. So, ngayon, kung wala kayong buck converter at gusto nyo mag solar panel, pwede kayong gamit na lang ng solar charge controller. So ngayon ilagay na natin ang ating solar panel. Itong solar panel na ginagamit ko ay 18 volts
Kung mayroon pa kayong gustong malaman, mayroon akong video na ginawa para sa mga simple solar setup. Tingnan nyo na lang. And ngayon, tingnan natin dito yung positive at negative niya kasi pareho yung kulay ng kanyang wire. So ayun, ito ang positive. Ilagay na natin siya sa ating solar charge controller. Dito ang positive sa unahan, mayroon naman siya nakalagay dito. So ayan, ngayon nakalagay na yung ating solar panel at as you can see, tumaas na yung kanyang volts, meaning full charge niya. And ayan, ito nakakabit na. And dito sa dulo, pwede tayo maglagay dito ng LED light. And ang tanong, kung gagayahin natin itong ganitong klase ng setup, gaano naman siya katagal bago ma-full charge? Well, kung lobat na lobat itong ating battery, kaya siyang i-full charge itong ating solar panel sa ganitong setup sa loob ng 5 oras hanggang 6 na oras. Ngayon naman, ilang cellphone naman ang kayang i-charge itong ating battery? Kung ganito yung ating cellphone, ang battery capacity ito ay 1000 mAh lamang and kaya niyang i-full charge itong ganitong klase ng cellphone ng 8 beses. And kung nagugulan pa kayo, meron akong ginawang video ng basic solar setup. Ito siya. And ginawa ko doon ay diniscuss ko yung solar panel, charge controller at yung battery. And ilalagay ko din yung mga links ng ating ginamit, itong battery, controller at yung solar panel sa ating description below at sa comment section para if ever na gusto nyo tingnan o gusto nyo bumili ay mas mabilis nyo siyang makikita. So ayun lang for this video. I hope na nakatulong and meron kayong mga ideyang nakuha. Kung meron pa kayong katanungan, just leave sa ating comment section below.